Alam mo naman kasi kahit ang puso ko makayan. Alam mo naman yun. Maraming mga makailan tao ngayon, hindi na yung pinapay. Morales, meron kang sinabi last hearing about yung video na kinukumbinsi ka ng mga tao o ng tao na to be silent, huwag na mag-testify sa committee na ito. And you said it is covered with video. Yes, Your Honor. And Audio. ito lang sa akin, before I continue. Ang sa akin lang kasi, ang problema mo, inuna mong pinalabas doon sa programa ni Maharlika yung video mo kaysa dito sa committee na ito. That's alam mo, you are ongoing yung ating Senate investigation. Ano bang hindi ka pa makapaghintay na i-present mo muna sa committee na ito bago mo isiwalat sa publiko yung... Ito rito si Senator Bato I side with Senator Bato rito. But anyway, tapos na yan eh. Baka naman natuto na si Agent Morales. Ngayon, kung hindi siya natuto, hindi ko na alam. Alam mo, dapat nga medyo iniiwas-iwasan niya muna yung yung mga ganyan kasi may hearing, yung mga interview. But anyway, kung gusto niyang magpa-interview, gusto niya maglabas ng video araw-araw, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo diktador. No? Pero dapat, hayaan niya na munang gumulong ito. Pagkatapos, back. Ang importante, naikalat naman na niya eh. Yan ang importante kasi kung sinasabing protection, hindi, yung video na yan, hawak na po yan ng iba. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, hindi ko sure may hawak na rin ata ang SME9 nito. Hindi lang nilalabas. So, wag po natin gamitan na in protection. Kasi kung sakali magsasaktan talaga si Morales, meron maglalabas nitong video na ito. Okay? So, anyway, tapos na yon. Next. Diyan na ilabas sa Senado. Video na hawak mo. Ako lang wala kang binabayulit na batas, wala kang binabayulit na dito sa Senado, na rule sa Senado, pero ako lang, sumama lang ang loob ko dahil anong tingin ng mga tao ngayon? Nauna sa programa ni Maharlika yung video mo, bago natin ipakita dito sa committee, para bang lumalabas na ang committee na ito ay sunod-sunuran sa kung anong pinapalabas ni Maharlika. Ang committee na ito sunod-sunod lang kung anong gusto nila mangyari. May komentaryo dito. I agree with you. Sabi dito, walang cross-examination kasi palagi mga senador sa mga imbestigahan. After magsalita at magpaliwanag, okay na sa mga senador. Wala man lang nagtatanong kung totoo o hindi mga sinasagot na sinasabi. Tama po kayo. Kaya nga ang sabi ko, kinatay agad yung video nung nilabas. Di ba? Kasi nga nakapag-ready sila. Kung hindi yan naka-ready, magugulat silang lahat dyan. Magkakapaan sila. Ano yan? Ba't pinapayagan mo yung video? Bubula, bibig lang mga yan. Oo, magbubula. Bakit hindi naka-ready eh? Tatandaan ninyo, napakalaki po sa isang klase na ganito or kahit anong mga basagan, banatan, yung element of surprise. Napakalaki po nun. Magkakandara pa sila, lalo na kung sasabihin niya, pag umalis si Jinggoy di ba? Nung dumating si Subiri, umalis si Jinggoy. O, maganda, doon niya nilabas. Teka muna, Senator ba ito? Maglalabas ako ng video. Ganon. Wala na si Jinggoy. Na-surprise yun. O malay mo, tumatahay pa yun. Babalik agad yan. Pasensya na sa makain. Babalik yun. Bakit? Na-surprise Hindi niya alam. So, anyway, kung medyo natatakot ka lang sa iyong safety, naunawaan kita. But I suggest again, ikalat mo na. Whether may mangyari sa'yo o wala, hopefully walang mangyari sa'yo. Pero nakakalat na yung video. Magbigay ka na lang ng pag may nangyari sa akin, ilabas nyo lahat to. Pero may punto po kayo, tama yung sinabi ninyo. Kaya nga didiinan natin ngayon. Kasi kinatay na sa Senado Walang follow-up question. Anong follow-up question? Puro kay Morales. Sirain si Morales, sinungaling si Morales, STL si Morales, lahat na si Morales. Kulang na lang, siya ang pumatay kay Jose Rizal. Ganoon ang gawin kay Morales.
Diba? Naunawaan ko din kayo. Balanse lang po tayo. Oh. Kaya ikalat natin yung mga other side ng mga vloggers naman na binibigyan to, pinupukpok to. Susunod ng committee na ito. Dapat mag-inaisipan mo yan na dapat ito mo una pinresent. Sorry, Your Honor. Sorry. Siguro naintindihan mo yung hinanakit ko as chairman. Naintindihan ko po, Your Honor. Kasi parang ayaw ko man na makipagkumpiyansa sa makipagkompetensya kung gaano ka popular si Maharlika sa kanya mga vlog. Wala po, that's beyond the point. Ang akin lang is sana you have the respect to this committee na sabi mo, i-present pasensya ka na, ma'am, i-present ko ito sa committee, huwag ko muna i-present sa iyo, unahin ko muna yung committee dahil that is official venue. Itong sabi pa ni Jeb Rivera, professional liar pa, sabi ni Bangag. Tingnan mo, pati si President Marcos nakasagot. Di ba? Oo, but hindi pa naman nilalabas yung video that time, pero ready na sila. Yun ang punto ron, ready. Sabi dito, totoo ba na may interest si Jinggoy na maging Senate President? Hindi ko po masabi kasi ayoko namang sabihin pag wala naman akong ebidensya. But most probably, ang komentaryo ng marami ay to protect yung kaso niya. Alam naman natin, di ba, naghahalukay ang admin ng kaso pagka sumuway ka. So para hindi na mahalukay yung kaso niya. Sa iyo naman is ibang venue ito. Outside of the legislative inquiry na ginagawa itong yung vlogging mo. Dapat ganun sana ang sinabi mo. Sana maintindihan mo yung hinalakit ko, ha? Kasi ang tingin ng tao, susunod-sunuran tayo sa programa ni Maharlika. Kung ano pinapakita niya, susunod kami. Di ba? Yes, sir. Patawarin niyo po ako. At hindi na po maulit yun. Kung meron pa tayong succeeding hearing. Maganda sinabi ni Senator, naging Senator tuloy si Agent Morales. Patawarin niyo ako, hindi na mauulit. Gentleman yan. Hindi na mauulit. Ibig sabihin, I shall return. Ang gulo. Hindi na mauulit. Ibig sabihin, paninindigan niya yan. Nagsalita siya Di ba, Di ba, Agent Morales, paninindigan mo yan sinabi mo? Sige, go. Hindi na maulit. Pero kung nandito sana si Atty. Ochoa, tapos na sana itong hearing na ito. But anyway, sana yung video na sinabi mo. Your Honor, andito po, bali downloaded po dun sa sa CCTV. At hihingin ko lang po yung conformity ng aking kaibigan na si Mr. Romeo Enriquez at yung kanyang kausap na si Mr. Eric Santiago para marinig ko mismo sa kanila kung papayagan nila na wala na, hindi ka na pwede maghingi ng kasi napalabas na doon sa social media. At saka, this is a formal Senate inquiry. Hinihingi namin yung video niyan. So, please share with us. Mr. Chairman, yes. Before he does, and I'm not objecting to showing the video, whatever crime was committed, to name one would probably be anti-wiretapping. It's already been committed, Your Honor, because it was already made public without the consent or prior consent of those in the video. So he cannot raise that belatedly now. And ginawa na niya So kung may krimen naman pong nagawa na Unless, ngayon, nandun na rin naman po yun, nilabas niya, ilang beses na pinapaulit-ulit, hindi na po dahilan yun para hindi palabas nga. Okay, noted. Okay pa si Cheese. Ay, naku, masama ang tingin sa'yo ni, masama ang tingin ni Jinggoy sa'yo, Buti tinulak kasi kinontra ito bakit pa ipapalabas yan? Please, sana yung video. Alam mo, magaling to si Senator Cheese, Yung mga bakbak niya kanina, maiksi lang pero juicy. Dapat ganun, juicy, malaman hindi na kailangan maraming daktakan. Nakita po, Your Honor. Please share the video. Chair, kailan mo sinubmit kay Maharlika yun? Kailan mo binigay? Hindi po sinubmit. Bali, doon po nung in-interview po ako, nung isang gabi. Ano yung isang gabi? Nung isang gabi po, baliban dito sa Sino nauna? Yung hearing dito o yung pag-interview mo kay Maharlika? Hindi ka nakikinig, sinabi na nga Una yung hearing dyan. Oo, kaya nga nag-sorry na. Nauna po yung hearing. Nauna po yung hearing. Nauna yung hearing. Yes, sir. Pero binigay mo, pinalabas ni Maharlika, nauna itong hearing. Dapat, inuna mo nga itong tama si Senator Bato. Dapat binigay mo muna dito sa committee to. Bakit mo binigay kay Maharlika?
Your Honor, hindi ko po ibinigay. Ako po mismo yung nag-play nung video na blurred po yung identity nung tao na nandoon at yung wala po akong binanggit na pangalan doon, Your Honor. Ito po yung nandito po yung itsura ng tao na hindi siya blurred. Yun po yun, Your Honor. Are we going to allow it to be played, Mr. Chair? Ayaw talaga ni Senator Jinggoy. Ano na gagawin natin dito sa mamang to? Ayaw niya. Sinabi na nga, alaw na eh. Pahuli-huli. Talaga naman. Ang tao nga naman. Senator Jinggoy? Are we going to allow the video to be played here? Mr. Chairman. Yeah, for me, for transparency. Makamot ng ulo. Sabi niya. Bahala nga kayo dyan. Bahala kayo. Pero malaki pogi points mo niyan. May pogi points ka na dyan kila Marcos kaya kila. Hindi ko sinasabing inutusan siya. Pero syempre, di ba? Pogi points yan. Diretso. I'm willing to see that video. Go ahead, Senator Tolentino, before you play. Yes, Senator Tolentino. Perhaps, Mr. Chairman, moving forward in future hearings being handled by your committee and other committees handling sensitive information, the affirmation to be the oath to be subscribed to the resource person should likewise include a clause that henceforth all evidence, testimonial or documentary, should be given first to the committee investigating the matter. Yon. Tama si Senator Tolentino. Pag-oath pa lang, sabihin na lahat dahil may hearing, unless adjourn na, tapos na yung hearing. Wala nang susunod na hearing. Doon ka maglabas sa iba. Pero yung mga ebidensya, dapat sinasubmit muna sa Senate or kung sino man na nag-iimbestiga. Ngayon, pag hindi nilabas ng Senate at ginusto mong ilabas, hindi tinanggap ng Senate. Halimbawa, katulad dito si Jinggoy, lantarang hinaharang, ayaw niyang matuloy yung video. O pagpalagay natin may picture, ayaw niyang ilabas yung picture. Halimbawa, may document, ayaw ilabas yung document. Kunwari lang. Kasi kikita naman natin, meron talagang senador gustong ituloy yung video. Si Bato at saka si Cheese. Si Jinggoy, ayaw. Kung nanalo si Jinggoy, hindi natuloy, dyan mo ilabas. Yan ang pagkakataon mo ilabas. Teka muna, sabihin ko, ayaw nyo ilabas eh. Gusto nyo marinig yung sarili lang nyo. Ano pa yung hearing na yan? Saka mo ilabas. Pagtapos na, antayin mo muna. Tama, Senator Tolentino. So that's another amendment to your administrative procedure, Mr. Chairman. Thank you for that input, Senator Tolentino. In sport, we will do that maybe. Kailangan natin gawin yan. Otherwise, please show the video. Ano masakit ulo mo, Senator Jinggoy motor tayo, motor. How long is that video? Talagang ayaw niya eh. Mahaba ba yan? Parang ayaw talaga. Pag ayaw. Sige. Ang tagal yan. Your Honor, meron pong isang kopya dyan, yung CCTV po dun sa dining. Yung hindi po vlog yung... Good vibes. Coach Oli, Kapampangan po ba kayo? May punto ka, ganda ng boses mo, malakas ang... Hindi po Kapampangan. Sa katunayan, Ilocano ko eh. Kaya lang, hindi ako marunong magsalita ng Ilocano. Ilocano ko, pero hindi ako BBM. Hindi, Ilocano. I'm half Ilocano. Kasi yung tatay ko puro Ilocano eh. Pero hindi ako Kapampangan eh. Baka may punto lang ako talaga. Yung tao. Binablard mo pa na sinabi mo naman yung pangalan na yan last hearing. Your Honor, yung po meron po tayong mas malinaw na kopya. Yung nga, bakit pa binalard mo na sinabi mo na mga pangalan nila dito noon eh. Pati yung pumunta sa bahay mo. Yung klaro, yung walang blurred. Sabi dito, Uray, Siak, Ilocano Act, taga Ilocos Norte, pero galit ako sa bangag. Hindi, pasensya po, hindi ko naintindihan. Medyo naintindihan ko konti.
Galit siya sa bangag. Ay, Tagalog yun, no? Ilocano ako, yan ang ibig sabihin niya. Kasi Sabi ganito, tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ha? Hindi, ganito, pakinggan mo na kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, basta di bukot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang bakit napasok ang Duterte dyan? Anong koneksyon ng Duterte dyan? Nag-aaway daw ang Duterte at Marcos. Ba't napasok dyan? Kaya nga din ito, padre. Teka, stop muna. Sino itong nagsasalita? Stop mo muna yung video. Sino itong nagsasalita? Sino daw yung nagsasalita? Si Mr. Romeo Enriquez, Your Honor. Sino siya? Okay. Siya po. Yung medyo walang buhok, ikaw yon? Ako po yung Your Honor. Pwede pasimulan ulit kasi mahina masyadong sounds. Pakisimulan ulit. Lakasan yung sounds. Sige ganito, kami ganito. Tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ha? Hindi, ganito, pakinggan mo na kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, basta di bukot yan. Nag-aaway. Napuputol pa kanina yan. Kaya nga may nagsasabi sinasabotahe. Hindi naman siguro. Pero yan, nangyayari yan kanina, pinuputol. Enriquez, si Eric Santiago, Your Honor, alias Picoy. Dito po. Mr. Chairman, live naman nandito yung dalawa. Imbis na pinapanood natin sila doon, ayaw yung tanungin na lang sila kung ano yung pinag-usapan nila. Kasi andito naman po sila eh. Yes, but very material yung recording. Baka ibang Senator Chis, I beg to disagree. Kailangan makita yung video bago tanungin. Kasi in connection yan, teka muna, totoo ba yung sinasabi nitong dalawa? Kasi hindi maiintindihan ng ibang taong hindi nakapanood. Sa vlog po lumabas yan. Meron po kasing wala namang yan, ito ngayon, mainstream media yan. Importanteng mapanood. Tatandaan natin dalawa yan, mainstream at saka vlogger. So, importante marinig sa kabilang side, yung sa mainstream. Hindi po lahat may wifi. Okay? So, mandinig. Okay? Yan pala yung pinag-uusapan. Makikita nila, teka muna, salya yung palusot ng dalawang taong nandyan sa video. Di ba? Bahala ang tao magdesisyon ngayon. sabihin nila dito, iba yung napag-usapan nila dyan. So pakinggan muna natin yung pinag-usapan nila dyan bago natin sila tanungin isa-isa. Dahil baka mamaya, iba yung recorded, iba yung sasabihin nila dito ngayon. So mahuli natin kung magsinungaling sila. So, yun lang sa akin. Anyway, very short clip lang naman yan eh. Very short clip lang naman yan. Habang wala pa. Total naman, Mr. Chairman, pag iba sinabi nila bago palabas yung video, ganun pa rin naman yun. Huli pa rin eh. Okay. Habang hinihintay natin hanggang maayos yung technical lang. Yung Yes, technical. go ahead. Morales. Bakit? Sino yung nakatayo, nakausap na nandun sa tabi mo? Si Mr. Romeo Enriquez, Your Honor. Romeo Enriquez. Yes, Your Honor. Turo mo. Ito? Apo, siya po. Okay. Yung kausap niya sa linya, sa kabilang linya sa cellphone. Sino? Si Mr. Eric Santiago, Your Honor, si Picoy. So, Morales, Enriquez, inaamin mo, ikaw yon. Okay. Santiago, ikaw yung kausap sa kabilang linya? Yes sir, pwede kong i-deny pero aminin ko po na ako po yun. Ikaw yon. Okay, thank you. Mr. Chairman, Pag ganun pa pwede ko i-deny pero aminin. Grabe talaga to. Sir, pwede ko malaman kung ano sila? PDA agent ba rin sila o we are not familiar? Magandang Your personal circumstances, please. yes, Mr. Senator, magandang tanghali po. I am now with the Department of Justice Office of Cybercrime as investigation agent, Your Honor. Agent ng DOJ. Ulitin ko. Agent ng DOJ. Hindi galing sa akin, galing sa kanya. Inulit ko lang para madiin alam ng taong bayan. Sige. Before, you're with PDEA? Yes, Mr. Senator. I've been with the Philippine Drug Enforcement Agency for almost 15 years. 15 years. Okay.
Okay, right now, what is your job? Are you I am connected still with DOJ? Parang hindi nga na ano tong video, no? Parang kinakatay nga eh, di ba? And kasi naglitan lang. Parang pinanood lang for the sake na sige mapanood, wala man lang follow-up question. Alam nyo po, yan po ang mga tanong ko kay Senator Bato kanina. Kasi gusto kong malinawan. Ano nangyari? Ba't hindi nyo pinagtatatanong yan? Sagot naman ng maayos si Senator Bato. Antay na lang ulit natin. But so far naman, gumaganda yung klase ng investigasyon dito ni Senator Bato. Antayin natin, may pang-apat pa. Oh, DOJ, Mr. Now? Senator. Yeah. At present? Yes, yes. What is your function in DOJ? What is your job? I am an investigation agent from the Office of Cybercrime, Your Honor. All right. Mr. Eric Santiago, Santiago, anong trabaho mo ngayon? At anong previous trabaho mo? Magandang umaga po sa inyo. Yes. Ako si Eric Santiago, dati po ako sa NAPOLCOM. Na-assign po ako sa Inspection Monitoring Investigation Service nung araw. Na-drop from roles po ako noong May 2022. Why? Wala po kung hindi po ako nakapasok sir, nagkasakit ako. Sakit ka? Yes, sir. How are you related to General Dionisio Santiago? Sir, wala po kung ano sir. Wala. Sir. Mr. Chair, ano dating trabaho mo, Picoy? Sa ano po, sa NAPOLCOM po, Police Inspector 2 po ako. Police ka dati? Hindi po, Police Inspector 2 po, item po yun sa Inspection Monitoring Investigation Service po. Okay. So ngayon? Sir, wala na po akong trabaho, sir. Wala kang trabaho ngayon? Yes, sir. Yes, sir. Meron kang, sinerch namin yung pangalan mo sa Napolcom, meron kang mga kasong robbery, extortion, at saka kidnap for ransom. Ano po itong mga kaso? Kulang pa po yun, sir. Marami pa ako naging kaso. Bakit? Talaga bang blue violator ka? At Hindi po. mo kaso? Sa awa naman po ng Diyos, naging kaso lang sila, sir. Ha? Naging kaso lang sila, sir. May nag-comment dito, Antonio Jr. Uy. Coach, gusto ko surprise lahat ng video. Dapat ilabas sa Senate, hindi kay Maharlika. I agree with you. Yan, well, anyway, tapos na yon, nangyari na. So, wala na lang sisiyahan. Basta, sana, sa susunod. Anyway, nangako na si Agent Morales, lahat po ng ebidensya dyan na isasubmit sa Senado. Naging kaso. Yes, sir. So, I am not judging you Yes, sir. through your case. Yes, sir. Kahit na kumbiktado ka, hindi pa rin kita judge. Maraming salamat, sir. But the fact remains na may kaso ka. Yes, sir. Yes, sir. So, Napolcom, ano bang... Tama rin si Senator Bato yan. Hindi kayo dapat naghuhusga. Kasi po, senador kayo, hindi kayo hukuman. Kaya kayo nag-iimbestiga para makagawa lang ng batas, Senator Jinggoy. Status ni Picoy sa Napolcom? Your Honor, hindi na po siya kawani ng NAPOLCOM mula nung May 9, 2022. Natiwala po siya dahil po dun sa naawol po siya, di without officially. Awol. Opo, How about yung mga kaso niya na robbery, extortion at saka kidnap for ransom? hindi po na ihain sa amin yun. Ito, just to be fair, okay? Again, hindi natin inuhusgahan to si Picoy. Kaya lang, meron ding mga kaso si Picoy. Di ba? Same with Morales. Tama po. Hindi ko po inuhusgahan si Picoy kung mali siya o tama siya. Hindi sa akin ang paghuhusga. Hindi ko rin inihuhusgahan kung tama si Morales o hindi. Pero parehas silang may kaso. At parehas kaso lang. Tama po. Yun ang sabi niya eh. Sa awa ng Diyos, kaso lang yan. Nanatiling kaso, ibig sabihin hindi napapatunayan. At sinabi ni Morales dati, yung kanya ganun din. Sa katunayan nga, lahat normal lang daw yan sa kanila na may kaso. Okay? Kayo na humusga. Hindi ako pala husga ng tao eh. Ito lang sa akin. Kung may kaso, si Agent Morales, Senator, si Agent Morales at ginisan nyo, dahil sasabihin nyo, basa ang credibility ng taong ito dahil may kaso, dapat ginisan nyo rin si Picoy. Bakit? May kaso rin eh. Dapat sira din ang credibility niya kung may kaso. Kung susundan ko yung tono ni Senator Jinggoy, kung susundan ko yung mga tono nila, kasi po hindi po lahat Senator Jinggoy na may kaso ay talagang tarantado. At hindi po lahat ng walang kaso ay mababait. Siguro we will agree on that. Lahat po tayo makapula o maka-DDS ka.
Ang sa atin lang dito, ang lagi ko pong sinasabi, wala tayong kinakampihan. Sana man lang patas. Yun lang naman ang hinihiling eh. Ngayon, kung talagang tarantado si Morales, demanda nyo, ikulong ninyo, so be it. Wala akong kinakampihan. Ang punto, sana, kung applicable kay Morales, applicable din kay Picoy. Tama po. Eh, ba't hindi ginisa ni Senator Jinggoy si Picoy? Yun ang tanong doon. Isipin nyo, napakabigat ng video. Video po, inamin niya, totoo yung video kasi sabi niya, sinadya niya. By mere na sinabi niya na sinadya niya, it means ina-admit niyang totoo yung video. And yet, walang gumisa sa inyo, knowing na may kaso ito. Paano kayo dyan? Paano kayo? Yun lang naman eh. O ay kung wala silang kasalanan, di so be it. At least pinakita nyo sa taong bayan, patas. Pero kaming nabalitaan na dati na involved siya doon sa kidnap o ransom sa isang Korean national, subalit na i-dismiss po ito ng piskalya. Okay. Nung isa naman yun doon sa usapin na meron daw siya napulot na cellphone, subalit hindi naman po nakarating sa amin yung reklamo, sapagkat na declare na siyang awol bago pa lang namin na i-file yung kaso. Kaya ganun po. Thank you. Thank you for that information. Mr. Chair, pupunta tayo sa conversation nilang dalawa. Yes, okay na yan? Okay na? So, sige, please play. Ganito, Padre. Yun po yan. Padre, naiintindihan ko yun. Kaya ulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Nagay. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung talagang desisyon. Kaya na. Ito sabihin, Padre. Padre, matulong tayo mawak ng informasyon. Sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya sa kanya yun, Padre, diba? Kasi kabubuti niya yun. Eh, siyempre ako, itutunay ko. Ito lang pamilin kung sino gusto kong mga ibang pangalan na sinasabi mo. Wala ko lang pamilin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, wala. Siya ang desisyon ko sa sarili niya. Padre, diba? Hindi. Natulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama. O lang tayo dyan, may umamin. May umamin, sabi niya. Buong pamilya at kapamilya ko, inimpluwensya ko para bumoto kay Bongbong. Kahit alam ko galit sila sa Marcoses. Dami kong napasali sa budol. Again, uulitin ko, wala pong sisiyahan na di. Kay Coach Oli, wala na sisiyahan. Matuto lang po tayo na hindi maulit. Baka naman yung pamilya ng asawa mo o ng kapitbahay mo, mabudol. Joke lang po. Thank you for being honest. Sinabi mo yung pagkakamali mo, ingat na lang po tayo sa susunod. Thank you. Sabi ni Ocean Vibes, obvious naman si Jinggoy na di siya favor sa testimony ni Morales, paulit-ulit na lang. Talagang, kaya nga gusto niyang harangin ita talaga. Kaya pinalabas natin. Para sabihin ka. Kasi, ano natin kita ka. Yun, nakita niyo, gumalaw. Gumalaw yung CCTV. Nakita niyo, gumalaw. Bakit kanyo? May nagsabi na isang vlogger, fake daw yan, edited. Bakit? Gumalaw yung CCTV, pambihira. Pambihira naman. Ano ba ngayon? 1999? 2024 na po. Gumagalaw na CCTV. Pwede mo nga kausapin sarili mo ron eh. May ilaw pa yun. Naku, pambihira talaga.
Ano bang nangyayari? Ano ba nangyayari doon sa kabila? Parang, ba't yan? Sus. Hindi nila alam may ganyan na CCTV? Saan bundok ba sila nakatira? Kahit hindi, hindi, parang hindi na lang. Hindi sabihin na tumawag si lang pala, engage. Okay. Nandito ba si James Kumar, Kumsik? Oh, ano sabi? You include him in the subpoena? Ha? Nag-sharing? O yan, si Kumar, sasabihin na. O, pati si Ochoa. Ayan, maganda yung next hearing. Aabangan natin yan. Mr. Chairman, Yes. can we be furnished with the witnesses, their criminal Andiyan ka pala! record? Andiyan ka pala! Andiyan, sige. Senator, sige. They'll be asked to testify here in the Senate. I'm curious, I'm very concerned na meron po silang criminal record and past cases. So baka ma-update po. Maybe we can ask for an update on what these cases are and what the status of these cases. Napolcom, since empleyado nyo ito, I'm sure you have records of the cases of Santiago and also DOJ. We will ask kung merong criminal cases ito si... Yes, si Villar ito. Ayan, napaka-importante maging papagmadsyag tayo. Okay? Suportahan natin yan. Para sa akin, okay din yan. Pero, again, wag natin kakalimutan. Sinasabi ko nga sa inyo kanina, yung tungkol sa Westcom na yan, sa China na yan, na merong new model o may agreement. Itong administrasyon na ito, di umano sa China na ginagawa nila, binabato nila si PRRD na merong secret agreement, yun naman pala sila din. Huwag natin bibitawan yan, ha? Kailangan kumpleto tayo ng hindi lang tayo puro PDEA. Kasi once a week lang ito. Marami namang issue, hindi lang naman itong issue ng bansang Pilipinas. Ba, importante rin yun. Sabi dito, high-tech na ang CCTV, yung pusa namin pwedeng kausapin through cellphone. Tama po kayo. Oo, kaya nga sabi ko, saan bang bundok nakatira tong mga ito? May nagsabi pa rito. Kayo na humusga, ha? Ayoko na naman, mamaya magagalit na naman kayo. Pero ito sabi, pagbayaran kasi sarado isip. Yun ang problema. Kaya nga minsan maraming matatalino, nagmumukhang bobo, kasi yung mali, ginagawang tama. Sabi ni, andito pala si Angharot. Ako nga, yung CCTV sa bahay, nakikita ko nangyayari sa bahay. May siyempre, anong klaseng CCTV yan kung hindi mo nakikita? Pambira naman to si Angharot. Then, joke lang po. Thank you po. Ay, may nagagalit. Itago nyo na yung wallet nyo, may magnanakaw nakapasok. Kasi alam nyo kung bakit. Tag-ulan na. Umuulan na. Umuulan dito, umulan. Anyway, tatandaan nyo. Huwag natin bibitawan yung tungkol sa China. Bakit? Kasi, pag napatunayan, magmumukha silang ipokrito. Okay? Galit na galit sila, gawain pala nila. Karamihan ng taong judgmental, ipokrito. Gawain kasi nila. So, wag bibitawan niyang tungkol dyan sa new model agreement di umano. Abangan natin yan, maging mapagmatsyag tayo patungkol dyan.